Bagyong Pedring lalong lumakas kahit di pa tumatama sa lupa. Klase sa preschool at high school sa National Capital Region bukas kansilado na. Mga magsasaka sa Isabela, inapura ng anihin ang kanilang mga palay bago pa itumba ng bagyo. Ilang billboard sa EDSA binaklas muna bago pa hagupitin ng bagyo. Fluvial Parade idinaos sa Marikina para sa ikalawang anibersaryo ng pananalasa ni Bagyong Ondoy. Sa Presinto 5, 12 bus ng Victory Liner sa Tarlac, sinunog ng mga hinihinalang NPA. At sa showbiz, huling gabi ng lamay ng asawa ni Camille Prats, dinagsa. Mga kapatid, bumubuelo pa lang si Bagyong Pedring pero ramdam na ng mga taga-Luzon ang lakas nito, partner. Paano ba naman? Halos buong Luzon natatakpan ng ulap na dala nito. Kanina nga, wala pa hindi pa nagla-landfall yung bagyo. No? Ilang eskwelahan ang nagkansela ng klase. So, may mga nagtatanong pa rin ngayon, at ang tanong ng mga magulang, bukas kaya kanselado ulit ang klase? Para po sa update, may live report mula sa Pag-asa si KM Son. Kay. Sherry, bukas pa ng umaga ay naasahang magla-landfall si Bagyong Pedring sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Pero ngayon pa lamang ay ramdam na ang lakas ng bagyo habang papalapit ito sa kalupaan. Babala ng Pag-asa, isa si Bagyong Pedring sa pinakamalakas na bagyo na tatama sa bansa ngayong taon. Sa pinakahuling weather update ng Pag-asa, dala ni Pedring ang lakas na hangin na nasa 140 km per hour at pagbugso na nasa 170 km per hour. Bahagya naman bumagal ang paggalaw ni Pedring na ngayon ay nasa 17 km per hour na lamang. Pero tinutumbok pa rin ito ngayon ang bayan ng Kasiguran, Aurora. Nananatili pa rin nakataas sa storm signal number 3 ang mga probinsya ng Aurora, Isabela, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya at Quirino. Habang signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Quezon at Polillo Island, Bataan, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Signal number 1 naman sa Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Albay, Sorsogon, Burias and Lubang Islands at Babuyan and Calayan Group of Islands. Sa taya ng Pag-asa, abot sa 50 to 25 millimeters per hour ang tubig na ibubuhos si Pedring. Malayo pa rin sa 55 to 56 millimeters per hour na tubig na ibinuhos noon ni Bagyong Ondoy. Kaninang pasado alas 8 ng gabi, inanunsyo na ng DepEd na kanselado ang pasok sa preschool hanggang high school sa buong National Capital Region. Sa mga probinsya naman na nasa ilalim ng signal number 3, otomatikong kanselado na rin ang klase sa lahat ng antas. Wala ring number coding bukas ayon sa MMDA. Base naman sa NDRRMC, isang buhawi ang sumira sa 6 na bahay sa Barangay Feli sa Maconacon, Isabela. Sherry, kung di naman magbabago ang paggalaw nga nitong si Bagyong Pedring, ay posible daw na Miyerkules pa ng hapon tuloy ang makakalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Pedring papunta nga ng Southern China. Sherry? Maraming salamat sa iyo, KM Son. Live po mula sa Pag-asa. So bukas pa nga natin mararamdaman itong bagyong si Pedring, pero nakaredy na po para sa baha ang ilang mga taga Malabon. Bukod kasi sa ulan na dala ng bagyo, tiyak raw na babahain pa rin sila dahil sa tiyempo ng high tide sa Manila Bay. Live mula sa Katmon, Malabon, si Alexa Reyes. Alexa! Sherry, naghahanda na nga ang ilang opisyal at ilang volunteers ng Malabon Rescue Team sakaling humagupit sa kanilang lugar si Bagyong Pedring. Ang binabantayan ngayon ng Public Safety and Traffic Management Office o PSTMO ng Malabon ang mga barangay Katmon at barangay Dampalit. Ang dalawang barangay kasing ito ang pinakamabilis na bahain kapag may bagyo. Noon ngang bagyong Falcon, halos umabot sa hita ng mga tao ang taas ng baha dito. Kaya ngayon kahit di pa gaanong binabaha ang lugar, naghanda na rin sila ng mga rubber boat at fiberglass boat para agad makaresponde sakaling may mga residenteng malagay sa delikado. Inilabas na rin ang emergency toolbox na naglalaman ng mga life vest at mga bagong gamit para sa paglilikas ng mga tao. Pinaalalahanan na rin nila ang mga residente na maghanda at mag-ingat dahil sa paalala ng Pag-asa na unpredictable si Bagyong Pedring. Binibigyan po kayo ng advisory ng ating mga barangay official na nakakasakop sa inyo, wag na po kayo magdalawang isip para lumikas po, para po sa inyong kaligtasan.
Cherry, hanggang bukong-bukong pa lang ang tubig dito sa ilang kalsada dito sa Malabon, pero nangangamba pa rin ang ilang residente dahil bukas daw darating si Bagyong Pedring at bukod pa doon, tiyempo rin na high tide sa Manila Bay. Cherry? Naku, maraming hindi makakatulog ngayon. Maraming salamat sa iyo, Alexa Reyes, live po mula sa Malabon. Ilang biyahe ng eroplano ang nakansela dahil kay Bagyong Pedring. At ang ilang mga higanting billboard sa EDSA itiniklop muna. Kwento mo, Carla Lim. Umabot sa 45 domestic flights ang kinansila kanina dahil kay Bagyong Pedring. Ayon sa Manila International Airport Authority, nagdesisyon ang mga airline companies na huwag munang ituloy ang biyahe dahil sa sama ng panahon. Pero hindi lang mga biyahe ng eroplano ang apektado. Pati ang tren na kilalang Bicol Express o yung biyaheng Manila to Naga, hindi na din tinuloy ngayong araw. Pahinga din muna ang mga billboards ngayong araw. Simula kaninang tanghali, nagbaklas na ng mga billboards sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Ayon sa Outdoor Advertising Association of the Philippines, talagang ipinatutupad nila ang pagbabaklas sa mga billboard basta't naglabas ng public storm signal ang Pag-asa. Carla Lim, News 5. Dala ang kanilang mga matutulis na karet sumugod sa bukid ang maraming mga magsasaka sa Isabela. Bago pa raw salantahin ng Bagyong Pedring ang kanilang mga palay, mas mabuti raw na anihin na nila. Romel Lopez, ikwento mo. Bago pa itumba ni Bagyong Pedring ang mga tanim nilang palay, nag-apura na mga magsasaka dito sa Isabela na anihin ang kanilang mga pananim. Nakataas na rin kasi ang signal number 3 sa buong lalawigan at sakaling magbaha, posibleng umabot sa 95,000 hectares na palayan ang ilubog ni Pedring. Yung nagpagapas siya, tapos tuloy, kaya naggapas kami. May bagyo naman, sabi namin. Sige, gapas kayo, sabi naman. Nagpakawala na rin kaninang umaga ng tubig ang Magat Dam para di na umabot sa peligrosong level ng tubig sakaling malakas na ulan ang ibagsak ni Pedring. Binabantayan na rin ang 4 na coastal towns sa lalawigan. Ito kasi ang kalimitang binabayo ng bagyo dahil sa nakaharap ito sa Dagat Pasipiko. Ngayon pa lang ay nakaantabay na ang rescue equipment pati relief goods ng Provincial Disaster Coordinating Council para sa mga bayang posibleng salantahin ng bagyo. Ang ating provincial government mo ay patuloy na ng pag-ugnayan sa ating mga local government barangay levels na kung saan kailangan well-informed ang ating mga kababayan. At dahil nakataas na ang signal number 3 sa Isabela, kinansela na ang klase sa lahat ng antas sa probinsya. Mula rito sa Isabela, Romel Lopez, News 5. Hindi katulad sa ibang bahaing lugar, kakaiba ang kulay ng tubig baha na umaagos ngayon sa Albay. Ang baha kasi rito may kahalong lahar na galing sa Mayon Volcano. Para po sa latest live mula sa Albay, si Gerard Garcia. Gerard! Paolo, Cherry, ang Bagyong Pedring ang pangwalo sa mga malalakas na bagyong nakapasok dito sa lalawigan ng Albay ngayong taon pa lamang. Pero kahit gaano pa man daw ito kalakas, ay nakahanda na ang lokal na pamahalaan para rito. Nagsimula nang rumagasa ang tubig mula sa Mount Mayon patungo sa Padang River sa Legazpi, Albay. At hindi lang tipikal na tubig ang dumadaloy dahil may halo na itong lahar mula sa bulkan. Ang tubig at putik umabot hanggang sa Padang Bridge, kaya stranded na ang ilang pasahero. Maghabang binayo ni Pedring ang probinsya, ang mga puno halos mabuwal na sa lakas ng hangin. At ang ilang kalsada, lubog na sa baha. Si Bagyong Mina ang huling bagyong sumalanta sa probinsya, kaya kahit paano, nakapaghanda na ang lokal na pamahalaan sa ganitong senaryo. Hanggat maaga, nagsagawa na sila ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mababang lugar. Noong Biyernes pa po, nagpalabas na kami advisory 1 na under state of monitoring yung buong Albay tsaka yung order po ng suspension ng klase. Sa ngayon, ayon sa PDRRMC, nasa higit 7,000 na ang nasa evacuation centers. Pero paniguro ng lokal na pamahalaan, sapat ang pagkain dito. Paolo, Cherry, magdamag pa rin na nakastandby ang mga military trucks at mga rescue boats na pwede nilang gamitin sakaling magkaroon muli ng flash flood. Paolo, Cherry? Maraming salamat sa iyo, Gerard Garcia. Live po mula sa Albay.
Sa ating journalismo question ngayong araw na ito, tinanong natin ang mga citizen journalist kung paano nila pinaghahandaan ang bagyong Pedring. Ito ang sinabi ni Richard Tolentino, una at huling gagawin niya daw ay magdasal. Sabi naman ni Kenneth Aguliana, sa ganitong panahon, tiyakin na magkakasama kaming lahat. Hindi muna aalis at stay na lang muna sa bahay. Sabi naman ni Vermely Calata, lilikas raw agad siya kapag sinabi ng otoridad na lumikas. Samantala, ito naman ang pinako natin nakuha ang mensahe mula ito kay Maro Nombreda. Sabi niya, maghahanda daw siya ng kandila, ihahanda daw ang cellphones at magsastock ng pagkain at i-charge sa mga appliances dapat at ng mga dapat daw i-charge at siguruhin may load daw po ang kanyang mga telepono. Susunod, 2 taon matapos ang hagupit ng bagyong Ondoy. Mga taga Marikina, muling sinariwa ang pananalasa ng bagyo. At asawa ni Camille Prats na pumanaw sa cancer ililibing na bukas. Abangan sa pagbabalik ng aksyon, journalismo.